Ang gallstone o bato sa apdo ay ang maliliit na depositong tumigas sa loob ng gallbladder o apdo. Mula sa lapad na ilang millimeters ay lumalaki lamang ito ng ilang centimeters, subalit maaring dumami. Ang isang tao ay maaring magkaroon ng gallstones nang hindi niya namamalayan sa loob ng ilang taon. Gayunman, habang lumalaki at naiipon ang mga bato sa loob ng apdo, ay nagagawa ng mga itong lumikha ng pagbabara sa katawan ng pasyente hanggang sa maging dahilan ng cholecystitis o pamamaga ng apdo na nauwi rin sa impeksyon. Maaari ring mapunta mga bato sa intestine o bituka at lumikha ng pagbabara. Bagamat bihira ang ganitong pangyayari, ay maaari itong maging dahilan ng pagkamatay ng pasyente. Kadalasan, ang mga cholesterol bile ng gallbladder ang lumilikha ng pagkabuo ng mga bato sa apdo. Gayun din, may pigment stone na tumutubo sa apdo na tinatawag na calcium bilirubinate. Ito ay isang uri ng chemical sa katawan bunga ng pag-breakdown ng red blood cells. Tinatawag itong choledocholithiasis o common bile duct stones. Ang common bile duct ang nagsisilbing lagusan mula sa gallbladder patungong small intestine. Inilalabas mula sa gallbladder ang bile patungo sa maliliit na tubo at naiimbak sa common bile duct. Base sa madalas na nangyayari, ang common bile duct stones ay mga bato sa apdo na nabubuo sa gallbladder na inihahatid sa bile duct. Ang uri ng batong ito ay tinatawag na secondary common bile duct stones o secondary stones. May mga pagkakataon na ang mga bato ay nabubuo mismo sa bile duct. Tinatawag naman ang mga ito na primary common bile duct stones o primary stones. Ang hindi pangkaraniwang uri ng batong ito ay maaaring magdulot ng impeksyon sa pasyente. Dumako po naman tayo sa ating Healing Katanungan mula sa ating Healing Galing Facebook account official. Ang tanong, Dr. E, marami po akong nare-research sa internet tungkol sa natural way para maalis ang gallstone. At madalas ko pong nai-encounter ang paggamit ng apple cider vinegar, olive oil at Epsom salt. Effective po ba ang treatment na ito? Si Demi-Ann De Vera ng Tondo ang nagtatanong. Ako rin, nababasa ko rin yan sa internet at may mga nagtatanong din. Well, may mga pagkakataon na nawawala ang gallstone. Pero yung iba hindi nakakayanan yung lasa ng olive oil na iniinom nila, no? Tapos mixed with vinegar, iba talaga yung lasa. Pero dahil may Epsom salt, no? Nagagawang bumukas nung gallbladder para itapon yung naipon na mga dumi at bato doon sa gallbladder o doon sa apdo, no? Kaya lang, dahil may presence ng Epsom salt, yung iniinom mo, pagbukas na gano'n ng gallbladder, pagsara niya, ay meron na naman siyang nadaling Epsom salt doon. Kaya ang effect ng gamutang ito, malamang-lamang, after several months or a year, meron ka na namang gallstone. Pero sa Healing Galing, dito sa ating natural way of healing, no, ang herbal calcutab, ang ating pinaiinom sa pasyente, ay nagagawa ng herbal calcutab na mapalambot ang mga bato, no, doon sa apdo at sa tulong ng hydrating diet, 3 times a day na pag-inom ng herbal calcutab ay nagagawang mailabas sa pagdumi. Pasensya na po sa mga nag-aalmusal pa lamang, pero idinudumi lamang po yan sa pamagitan ng hydrating diet at pag-inom ng herbal calcutab, at wala nang balikan yan kung disiplinado na po tayo sa pagkain. Ang mga bato sa apdo po ay karaniwan na nanggagaling sa mga matataas sa kolesterol, mga mamantika, masebo na kinakain natin na iniluluto ng maalat. So, iiwasan na po dapat yon, okay? Samantala sa ating Healing Katanungan sa email, ang tanong, Hi Dr. Calvario, naoperahan na po ako noon dahil sa gallstones at tinanggal na po ang aking apdo. Ayun. Hindi na po ba ako magkakaroon na muli ng gallstones? Tinatanong po yan ni Henry Encelan ng May Kawayan, Bulacan. Wala ka na kasing gallbladder, so wala nang madidevelop na gallstones. Pero Henry, kung nananatiling hindi ka umiinom ng maraming tubig, nananatiling maalat at masebo ang kinakain mo, maaari ka ulit mag-develop ng bato
Baka sa ibang organ naman tatama yon. Maaring magkaroon ka ng bato sa atay, sa lapay. Kasi nga, may madidevelop pa rin sa katawan kahit wala na yung gallbladder. Hindi na gallstone ang tawag doon. Liver stone naman yon, di ba? O kung tumama sa atay. So, magdidevelop pa rin pero dahil wala ka ng gallstones, hindi na gallstones ang tawag doon. Okay, Henry? So, magbagong buhay na at kailangan ay iwasan na ang mga bato-bato sa katawan. Sana'y nasagot ko ang iyong katanungan. Samantala, sa ating puntampok na hiling halaman sa umagang ito, garlic. Bawang, no, na paborito ng mga nanay sa kusina. Alam niyo po ba na ang consumption ng bawang at ang paglalahok nito sa ating regular na niluluto ay nakakatulong na magpababa ng level ng kolesterol sa ating katawan. At tumutulong po ito bilang antioxidant na binuboost ang ating immune system. Nilalabanan po ang karamdaman dahil mayaman din ito sa vitamin C, may potassium din po ang bawang at natural na nagbabawas ng presyon sa ating sirkulasyon ng dugo, no? At ang epekto po ng regular intake ng bawang sa ating regular na pagluluto ay tumutulong para sa smooth muscles, no? At ang arteries po, itong mga ugat natin sa katawan ay natutulungan din at nare-relax ito, no? Effective na antibiotic din po, no, para labanan ang mga sakit ang bawang na yan na lagi nating nakakain. Kaya pag na-encounter nyo po sa inyong plato, huwag niyong itapon, kainin niyo po yan, no? At effective na antibiotic yan. Samantalang nagdi-detox din po yan, nagtataglay kasi ang bawang ng sulfur, no? Na itong sulfur containing compounds na ito na taglay ng bawang ay nagsistimulate ng liver enzymes natin para tanggalin po yung mga toxins mula sa ating katawan. Nagtataglay din po ang bawang ng antioxidants para proteksyonan at pangalagaan ang ating cells, no, na nadadamage habang tayo po ay tumatanda. Samantala, ang omega-3 na palagi nyo pong naririnig sa aking mga payo ay malaking tulong para sa mga taong mataas ang kolesterol, no? Ang kolesterol, sabi ko nga, na combined with maalat, ayan, kadalasan na po ang epekto niyan ay bato sa apdo o gallbladder stones. Kaya pag umiinom po ng omega-3 at umiinom din ng maraming tubig at may disiplina sa katawan, natutulungan po ang katawan natin na ma-reduce ang risk ng heart attack or stroke, no? At nagno-normalize po at nagre-regulate ng cholesterol sa ating dugo ang omega-3. Kaya nagiging maayos ang ating triglyceride levels. Nag-i-improve din po ng brain, ng memory, no? Kaya food for the brain ang omega-3. Tinutulungan din po nito ang ating immune system na maging malakas, no? Panlaban sa pagkakaroon ng lupus, no? Ng sakit sa kidneys, ng osteoporosis, yung mga problema sa breast, sa colon, or sa prostate cancer at rheumatoid arthritis. Yan po ang malaking tulong sa atin ng omega-3 bukod sa malinaw na mata at magandang kutis na kasama po sa nagiging biyaya ng regular na intake ng omega-3. No? Maging yan ay sa kapsula o manggagaling sa mga isda o nuts na ating kinakain. Okay? Magpapatuloy po ang Hiling Galing sa TV. Nais magpasalamat ng Hiling Galing sa aming mga partners. Angel Fields Nature Sanctuary, June Encarnacion Salon, marketingcoach.net. Happy Healing Morning, Chef! Happy healing morning po, Doktora. Ay nako, natutuwa naman ako at magaling ka na. Yes po. Wala na yung nararamdaman dito. Wala na po. Abdong aray na aray gawa ng gallstones. Gumaling sa tulong ni Dr. E. Tutukan ang kwentuhan sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. Makalipas ang 6 na taon ay nagsilang na. Ilang taon na ang baby nyo ngayon? Magtuto na po. Pagkatapos ng 6 na taon na paghihintay, sa wakas, nagkaanak na si Jelay. Alamin na naging solusyon ni Jelay at ng kanyang asawa sa Hiling Galing sa TV. Linggo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga sa TV5.